Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon, kaya samahan nyo ako guys. Let's go! May drama din pong naganap. Mukhang nagmatapang na po ang buong Kongreso laban po sa hindi nila pinapangalanan na nananakot, no? Hindi nila pinapangalanan na nagbabanta sa isa nilang sa kapwa nila kongresista na hindi rin natin pangangalanang si Castro. Okay. Pati po si Sandro Marcos ay nakisama na po sa pag-atake, no? Yan po ang paglilingkod natin. Yung drama ngayon ng House of Representatives, ito po ay naganap within an hour, no? Ngayon lang po, isang oras. Talagang mainit na mainit pa po to. Ito po kasi ang nangyari, meron po silang resolution, no? Napaka-special po ng taong hindi nila pinapangalanan, ng tao na nagbibigay daw sa kanila ng nagsalita ng hindi maganda, no? Kung sila nga hindi nila pinapangalanan, wag din nating pangalanan si Tatay Digong ang tinutukoy nila, no? Ito po ang isang para hindi mahalata mga kaibigan. drama dito sa naganap na to. Kung hindi ako nagkakamali, itong si Representative Dong Gonzales na miyembro ng PDP Laban na pinamumunuan ni Tatay Digong ay tinanong, siya yata yung sponsor ng House Resolution. May House Resolution pa . Teka lang, hanapin ko lang po at bagong-bago to . House Resolution na ipinagtatanggol po ng mga congressman ang House of Representatives. Ito po ang isang drama. Tinanong po, no? I also would feel bad hearing that accusation that the House is rotten. Ito po si Representative Edsel Lagman. Sinabi po niya, Tagalogin na lang po natin. Ako rin po ay masama po ang aking loob nung narinig ko na inakasahan ng ating House ay rotten, pinaka-bulok, no? Sa lahat ng mga ahensya ng pamahalaan. Ito po ang tanong ni Representative Edsel Lagman. But may we know who uttered that statement? Maaari po ba naming malaman kung sino yung nagsalita niyan? Was it a comic or a leader? Ito ba ay isang payaso o isang pinuno or previous leader of this country? Very leading, di ba? Ito naman po si Representative Dong Gonzales ay nagdrama. Sabi niya, I will answer the question of the Congressman of Albay, Congressman Edsel Lagman. But before I will answer your question, is the President of the PDP Laban, are you here? Mr. President, Congressman Alvarez, the one who uttered that word is our chairman from PDP Laban. Before I will answer, I will resign now as member and officer of PDP Laban. Yun po, no? Nagdrama muna, no? Bago ko po sagutin kung sino po ang nagsabi na pinakabulok na ahensya ang ating, Tagalogin na lang natin na mas madrama pag Tagalog. Bago ko po sagutin kung sino po ang nagsabi na tayo ang pinakabulok na ahensya ng pamahalaan, ay nais ko munang mag-resign bilang miyembro at isa sa mga pinuno ng PDP Laban. Grabe, no? Nag-resign. Tuloy po natin. The former President Rodrigo Roa Duterte was the one who said that, Mr. Chairman. Si Pangulong Duterte o former President Rodrigo Duterte ang nagsabi na ang Kongreso, ang House of Representatives, ang pinakabulok. Grabe, no? Kaya po napasa yung House Resolution na nagtatanggol. Ang tindi ng drama, ang taas po ng tensyon. Okay, eto naman po ang sinabi. Hinahanap ko po yung tape nito, hindi ko po makita . Ayan po, napawaw na lang ako . Okay, eto po ang sinabi ng batang-batang si Sandro Marcos. Ito po ang sinabi at hindi rin pinangalanan ni Sandro Marcos. During the break, there were threats against one of the House members. Alam na natin yun, one of members and the House itself. So I believe this is a show of solidarity not only towards the Speaker but for the institution as a whole and its sanctity. I could not give you the exact date but I understand that it was done
on a certain TV network and some words were said to malign the reputation of the institution. No? Hindi rin po pinangalanan. Pero isa lang po ang tinutukoy nila rito, si Pangulong Duterte. Yan. Nagkakaisa po ang House of Representatives. May boto pong naganap eh. Kaya hindi ko pa po ito kasi ngayon lang po talaga to. Pero biro, kapapasok-pasok lang po talaga nito. Ito naman po ang sinabi nito ni Martin. Wala pong personalan, trabaho lang. Ito po ang sinabi niya. Tatayo ako laban sa sino man na mananakot sa atin para masunod lamang ang gusto nila. Grabe, no? Mananakot sa atin para masunod lamang ang gusto nila. Ito po, hindi ko translate, talagang Tagalog po. Titindig ako, tayong lahat para sa kapakanan ng bayan. Wala pong personalan dito, trabaho lang. Yan po ang madamdaming pahayag. Hinahanap ko yung tape. Mga Duterte at mga supporters ni Duterte ang matinding bumabatikos sa Kongreso, sa leadership ni Speaker Romualdez at yung buong Kongreso tungkol sa budget, tungkol sa confidential fund. Di ba? Hindi pa tapos yan. Mainit pa ho yan. Hindi ho tumitigil ang Duterte sa mga sinasabi against Congress, against Romualdez. Okay? Tapos ngayon, yung SMNI, sabi ni Congressman Dave Suarez o Congressman J.J. Suarez ng 2nd District ng Quezon Province, fake news dahil nagbalita na meron daw 1.8 billion travel o pan-travel si Speaker. Eh sabi ng Congressman Suarez, meron siyang dokumento galing sa Secretary General na hindi daw totoo yun, fake yun. Kaya nga nag-iimbestiga na ang Committee on Franchise ng Congress dahil ang SMNI yan ay tumatakbo dahil sa temporaring prangkisa, temporaring pribilehiyo, temporaring frequency na ibinigay sa kanya ng Estado through National Telecommunication. Ang Kongreso, pag nagbigay ng prangkisa sa isang network para makapag-operate, makapublic service sa mga broadcast nila, mayroon pang oversight function, mayroong oversight power, oversight function ng Congress para i-monitor ang batas na kanilang ibinigay. Hindi po ibig sabihin niya pag ibinigay yung batas, wala nang pakialam ng Congress, hindi po. Yung oversight function nila, pwede nilang gawin yan, gamitin. At yan ang gagamitin nila doon sa privilege speech ni Congressman Suarez tungkol sa fake news. So kaya tatanong ko, tama ba yun? Parang hindi magandang pakinggan, DDS, SMNI, nagsanib pwersa para kalaban ng Kongreso. Ang Kongreso ay isa sa mahalagang opisina ng gobyerno. Yan po ay institusyon. Yan po dumadaan ang lahat ng mga panukalang batas na kailangan ng gobyerno. Yan din dumadaan ang lahat ng kailangang budget ng buong gobyerno. Lahat sa power nila nandoon kasi nga sa ilalim ng saligang batas ay powerful ang Congress at Senate, kaya ang Philippine Congress. So itong parang painit at umiinit na DDS or Duterte, SMNI, kalaban ng Congress, laban sa Congress, ay hindi ho maganda eh. Alam nyo, ganito yan eh. Para maintindihan nyo. Ang demokrasya, kalayaan, di ba? Demokrasya at pamamahayag, may mga limitasyon yan. Palaala lang po. Pero tayo, under democracy, mayroon tayong malayang pamahayag, malayang pag-assembly, freedom of speech, freedom of assembly, under 1987 Constitution. Pero, pag sumobra at umabuso at lumabag sa kalayaang yan, meron akong accountability o pananagutan ang kahit na sino. Sa media, ganun din. Lalo na po ang media ay talagang under prangkisa yan eh. Temporary lang yan, di yung panghabang panahon. Ang pamamahayag ay malaya, pero meron din pong limitasyon yan. Kaya nga meron tayong libel case, may mga libel, may batas tungkol sa libel. Meron. Kaya ako mga kaibigan, pansinin nyo, halos ayoko na rin magsalita mga kaibigan. Mas gugustuhin ko na lang makinig mga kaibigan para kahit paano hindi tayo naliligaw sa kung ano man ang nangyayari sa loob ng gobyerno mga kaibigan. Di ba? Para mas clear din pakinggan mga kaibigan para sa inyo mga kaibigan. Di po ba? Tayong batas tungkol sa cybercrime law o cybercrime or yung libel pa rin din po. Ganun yan eh. Kasi yung pag-broadcast, lalo na sa radyo at telebisyon, kahit pa paano maraming nanonood na kikinig dyan. Kaya hindi talaga pwedeng fake news dahil makakasira yan sa reputasyon at pangalan ng isang tao o isang opisina o anumang organization or individual sabihin natin. Yan po yung pananagutan, accountability. Ngayon, ang issue ay fake news. Sabi nila hindi fake news yan, meron silang information. Ay madali yung sabihin yung information eh. Kasi ang lumalabas, ang information daw ng SMNI ay tagaloob ng Congress. Aba, ay yung Secretary General at buong Kongreso nagsasabing fake yan eh. Nagsasabing hindi totoo yan. Sino yung, baka janitor, baka driver sa Congress. Ay ano namang kapabilidad nun?
Ano namang kakayanan nun magsabi na may ganun? Ay yung Secretary General, yung buong Kongreso ay nagsasabing hindi totoo kaya fake news. Sabi ni Suarez, kasi pag nagsalita ang Secretary General, kabuuan na ng Kongreso yun. O ngayon, ang yung kinuha niyo information, Congress yun. Janitor, vendor, o ano namang kapabilidad nun? Ano naman ang kakayanan nun? Kasi kung congressman or opisyal ng Congress ang pinagkunan ng information, ay fake news talaga yun. Kasi yung Secretary General nagpakita ng dokumento na hindi totoo yung 1.8 billion for travel ng speaker. Ayun. So, alam niyo yung source ng information, ako, 36. Itong At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.